Hello po, ito po magtatabas na naman ako ng aking project, panibagong uniform na naman po to. Ito po ay kagaya din po nung tinahi kong white, pang college din po. May mga may mga nagpapahabol pa rin kasi ang college po kasi dito sa amin parang nag-i-start na po siya pero wala pa naman yung talaga parang okay pa rin sa kanila yung hindi sila mag-uniform. So, ito naman ay mga pahabol lang. Kaya, kung ako po kasi manahi, hindi po ako sabay-sabay na nagtatabas. Kung isang tao lang muna. Hindi ko po yung pinagsasabay-sabay at baka mamaya ay magkapalit-palit ng sukat. Ayan po. Tabas-tabas na naman po. Basta pa po ang buho ko dyan, kaliligo ko lang. Kailangan po kasi bago ako mag-start, kailangan naka-take a bath na tayo, nakaligo na tayo. Kasi mahirap po yung kung kailan pagod ka na, saka ka maliligo. So, ayan. Tapos po tayo, and then para bukas naman meron tayong tatahiin. May terno din po yan na pantalon. Po. Ternong blouse at saka pants. Pants po kasi ang kanilang uniform. Kami mga bata, nagtatakbuhan sa kalsada. Maiingay. Ayan po. Panoorin nyo po. Usual, ganyan pa rin po ang pagtatabas ko. Napakasarap po talaga halimbawa kung halimbawa kung kayo po ay mahilig talagang manahi. Kung talagang ang pananahi ay nasa puso nyo. Napakasarap na libangan, hindi ka maiinip. Tapos yun lang, doon ka lang sa loob ng bahay mo, nakatuto ka lang. Maniwala ba kayo na hindi ako lumalabas ng bahay, nandito lang ako sa loob? Opo. Kasi ako minsan tinatamad din ang lumabas ng bahay. Pagkagising ko, kakain, maliligo, kunting linis-linis ng bahay, and then maya-maya nandito na ako sa aking table, sa aking makina. Yun sa akin naman po hindi naman yun talagang sagsagan na para pahirapan ko ang sarili ko. Tumatanggap po ako pa isa-isang tao, dahil pag alam ko na madami na hindi na po ako tumatanggap nun. Yung tama lang kung tinatahi ko. Kasi syempre hindi na pwedeng mapagod ang lola nyo. Kailangan alagaan ng health. Diba? Although marami naman po nagpapatahi, kaya nga lang yung mga nagpapatay sa akin yung talagang talagang mga suki ko, yun po talagang nagpapatay sa akin. Alam niyo yung pananahi, maikwento ko lang po. Para po ito po ay yung alam niyo yung parang kanya-kanya rin po, ano ba tawag dito? Hiyang-hiyangan din po ang mga nagpapatahi. Minsan meron kang matatagpuan ito pong aking pagkukwento ayon lang doon sa para may maisabi lang ako sa inyo. Pero tuloy po kayo manood ng aking mga ginagawa. Yung mga kwento ko po ayon lang doon sa mga experience ko. Alam mo yun, sabi nila pag hindi ka daw hiyang sa isang doktor, hanap ka ng pangalawang doktor. So, parang ganun din po yung mananahi ba? Meron hiyang-hiyangan. Meron taong gustong-gusto nila yung tahi mo kasi maganda yung kanilang feed sa katawan. Meron naman na yung ayaw nila kasi napapangitan sila pagka ganun po, may hiyang-hiyangan din po yung pananahi. Kunwari ko magpapatahi at nagustuhan mo siya, babalik ka sa kanya.
Pero pag hindi ka po nagustuhan, so aayawan ka niya. Opo, meron pong ganun. Sa isa kagaya ko po ay hindi naman din talaga ako perfect. Kumbaga sa ano kanya-kanya lang din po kasing ano yun eh. Sa pananahi po lahat naman ay magaling. Opo, lahat naman ay magaling at hilig din naman kasi. Kaya ako wala rin po ako masabi doon sa mga magagaling manahi, napakagagaling. Ang sa akin po natutuwa ako sa kanila kasi devoted sila sa pagtanggap ng tahiin. Opo, lalo na po sa panahon ngayon, bihirang-bihira na po yung marunong ang manahi. Marunong pong manahi pero hindi marunong magtabas. Opo, iilan na lang po yung mananahi talaga. Siguro yung mananahi kapag talagang gustong-gusto lang nila yung yung talagang mas sincere sila sa nakatutok sa makina, ganun. Bihirang-bihira na po talaga ang wala na po kasi ngayong eskwelahan ng tahian. Di kagaya nung araw, yan ang in-demand po yung dressmaking. Ngayon po parang bihirang-bihira na rin. At ang mga kabataan po ngayon ay puro call center, nag-a-abroad. Yan ang mga panahon na yun po hindi pa po masyado. Kaya bihirang-bihira na po talaga ngayon ang mananahi. Kagaya ng kwento ko sa inyo na ang pananahi ang nagpapatahi at ang mananahi ayon lang dun sa mga kahiyangan. Kung hiyang ka sa kanya, di okay. Pag hindi, di huwag ka nang bumalik. Ganun lang po yun. O, hiyangan. At ako po naman sa akin naman may manahi, may magpatahi, okay lang. Pag wala, di okay lang din. Opo. Alam niyo, minsan, natutuwa pa nga ako pag marami nagpaparepair Kasi yung nagpaparepair, madali lang siyang anuhin. Hindi kagaya nitong tahi, lalagyan mo, tatabasin mo, tatahiin mo, tapos lalagyan mo butones, mag-uuhalis ka pa. Ang dami po ang kotse bureche talaga ang pananahi. Kaya minsan, pagka wala po akong nagpapatahi, di mga repair naman yung dumarating sa akin. Opo. Parang mas malaki pa ang kita ko doon sa nagpaparepair kaysa doon sa gagawa ka ng isang set na damit. Kasi talagang syempre tatabasin. Pag hindi pa po na okay sa kanya, tatastasin mo. Uli. Ang pananahi po kasi talaga tiyagaan lang. Mahaba ang pasensya mo. Lalo na sa larangan ng tastasan. Ay nako. Talaga po yun kasama sa buhay naming mananahi. Anyway, ako po ay nagpapasalamat pong muli sa mga lahat ng aking followers, sa aking mga viewers na nanonood. Ang ginagawa ko po ngayon dyan ay collar. Ayan po yung collar natin, mekos-mekos na collar. Wala na po maraming sukat-sukat. Tansyahan na lang. Ayan po, mekos-mekos na collar. Yan naman po yung pong dress lang. Kasama na po yung allowance. Kaya ang finish niya ay 2.5. Okay, thank you po. Sana po kayo magsawa. Follow and share naman po.